That's close to inciting sedition, so investigate namin sila. Yung mga ganyang klaseng salita has no place in a civil society. Mga nanawagan sa pagbaba sa pwesto ni President Ferdinand Marcos Jr. posibleng maharap sa kaso ayon sa Department of the Interior and Local Government. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan dahil nasaksihan ko mismo kung paano minanipula ng House of Representatives ang budget ng Department of Education. Umano'y manipulasyon sa pondo na para sana sa edukasyon, nasaksihan mismo ni Vice President Sara Duterte. Makakasira ito dun sa mga pinangalanan niya ng mga personalidad kagaya ng Pangulo at saka si former Speaker Martin Romualdez. Maaring maka-impluensya ito sa public opinion ng mga Pilipino. Mga aligasyon ni Resign Ako Bicol Party List Representative Saldico makakaapekto pa rin sa imahe ng mga personalidad na binanggit, kabilang na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa isang analyst. Mga scam na laganap at dapat iwasan tuwing holiday season, muling ibinabala ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Sa papasok na balita, nagbitiw sa pwesto sina Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amina Pangandaman. Abangan ang kabuang ulat sa live report ni Nel Maribuhok maya-maya lamang. Samantala, naging maayos at payapa ang unang araw ng mga kilos protesta kahapon. Walang naitalang anumang gulo ang Philippine National Police at maayos ang pagpapatupad ng seguridad sa mga lugar na pinagdausan ng mga pagtitipon. Subalit, may babala ang Department of the Interior and Local Government sa mga nakiisa na nanawagan sa pagbaba sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang balita ni Lea Ilagan. That's close to inciting sedition, so investigate namin sila. Yung mga ganyang klaseng salita has no place in a civil society. Walang puwang ang anumang mga panawagan upang papagsakin ang pamahalaan o pababain sa pwesto ang Pangulo. Ito ang binigyang diin ng Department of the Interior and Local Government o DILG kasunod ng mga pahayag kahapon ng ilang mga individual na nakaisa sa unang araw ng kilos protesta sa Maynila. Ilan sa kanila nanawagang pababain sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang may ilan na tila nanghihikayat ng pag-aaklas ng militar. Ayon kay DILG Secretary John V. Cremulya, maaaring maharap sa kasong inciting to sedition ang mga ito. We will go for truth, accountability, and justice and go through the due process kung sino man kailangan mahatulan dito. Kasama sa kondisyon ng Quezon City Local Government Unit at ng Department of Public Order and Safety sa aplikasyon ng permit ng grupong United People's Initiative na wala dapat mababanggit na seditious remarks sa kilos protesta bago aprubahan ang kanilang permit. Ngunit tila nalimutan ito ng ilang nakiisa sa kilos protesta. With the freedom of expression comes a sense of responsibility. So calling an act of sedition is not curtailing, it's dangerous to the state. Diba? So yung mga ganyan, every citizen is accorded the right to free speech, but they must have the corresponding responsibility to behave in all civility. Sa kabila nito, kontento naman si Secretary Remulla sa ipinatupad na seguridad kahapon sa unang araw ng religious rally na isinagawa sa Maynila at sa People Power Monument. Katunayan, pangkalahatang payapa daw ang kilos protesta kahapon. Sa kabila nito, hindi nagpapakakampante ang Philippine National Police lalo pat may 2 araw pang natitira. Napakagaling ng pulis natin kahapon. Excellent work. Nakita natin walang incidents, maayos ang traffic management, peaceful lang. Kahit anong pinagsisigaw doon sa PPM, wala nagre-react. Ayos naman. Mindiola, walang lumapit. As we warned, di pwedeng lumapit doon. So okay naman siya.
May babala naman ang DILG sa mga grupo na planong guluhin ang payapang kilos protesta. Nasa diskresyon na rin daw ng religious group kung sino ang nais ng mga itong palahukin sa isinasagawa nilang protesta. Nanindigan naman ang PNP at DILG na hindi overkill ang security deployment sa nasa mahigit sa 13,000 pulis na inilatag sa protesta. Ito po ay para bigyan ng proteksyon yung mga nagrarally natin, ang mga religious na rally natin, para doon sa mga posible na nais o manggulo po sa atin, ma'am po. Sapagkat sinabi nga po ni SILG Remulla nung command conference na mas okay na mapintasan ng Philippine National Police o ang DILG sa over-prepared tayo o over-preparations kaysa ma-under-prepared po tayo pagdating ng kaguluhan. Tingin ko wala naman nag-i-incite to a riot doon sa mga mag-protest. But nevertheless, mabuti ng sobrang handa kasi hindi naghanda, 'di ba? So ganoon pa rin ang ano namin, ang tactics namin and strategy namin. We will always be prepared. Kaugnay nito, kasama sa iimbestigahan ng PNP ang mga kumalat sa social media na fake news gaya ng mga lumang video ng umano'y gulo sa Mendiola. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pa maituturing na damaging o nakasisira ang mga binitiwang aligasyon ni dating House Appropriations Committee Chairman Zaldico laban sa ilang matataas na opisyal ng pamahalaan. Ayon sa isang analyst, wala pang bigat o halaga ito na maituturing sa ngayon. Gayunman, mayroon pa rin itong masamang epekto sa mga pinaratangan niya ng korupsyon. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Kung halimbawa, gagawin niya halimbawa sa usapin na sino ba mga dapat kasuhan upang makulong at maparusahan, tingin ko po walang value, walang halaga ang ganyang social media post. Hindi pa sapat na gawing batayan para maparusahan ang mga inaakusahan ng katiwalian ang naging revelasyon ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Partikular na rito ang pagdawit niya sa pangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez sa isyu ng korupsyon. Ayon sa chairman ng UST Department of Political Science na si Professor Dennis Coronacion, upang magkaroon ng halaga ang mga sinabi ng dating mambabatas, dapat ay sumumpa ito na inaako niya ang kanyang mga salaysay upang magamit sa pagsasampa ng kaso. Yung talaga magagamit sana natin is kapag ginawa niya itong isang testimonya na maaaring gamitin sa korte kung sakaling magpa-file ng kaso laban sa mga nabanggit na individuals na yan. Sa ngayon, ayon kay Professor Coronacion, malinaw na isa itong isyong politikal. Tiyakan niya na maaapektuhan ang imahe sa publiko ng mga personalidad na binanggit ni Ko na umano'y nakinabang sa flood control projects anomaly. Makakasira ito doon sa mga pinangalanan niya ng mga personalidad kagaya ng Pangulo at saka si former Speaker Martin Romualdez. Maaring maka-influensya ito sa public opinion ng mga Pilipino dahilan upang maniwala ang ilan sa mga ito na nagbulsa rin ng pera yung mga nabanggit na mga individual. Ayon pa kay Coronacion, questionable ang timing ng pagbubulgar na ito ng dating kongresista na si Zaldico dahil anya sa haba ng panahon na ibinigay sa kanya, lalo na sa kasagsagan ng ginagawang investigasyon ng Senado, Kamara at mismong ng Independent Commission for Infrastructure. Pagkataka bakit ngayon lang siya nagbigay ng pahayag kung kailan may isasagawang rally. So ano ba yun? Medyo natagalan siya, magnilay-nilay at umaasa pa ba siya na kumagaman ililigtas siya ng kanyang makasamahan sa administrasyon? Yan bang mga dahilan upang matagalan siya o kaya parang iisip niya na since naglalaglagan na, ilaglag na siya, might as well ilaglag na rin niya yung makasama niya. Una nang sinabi ni Palace Press Officer Yuse Claire Castro na wala namang matibay na ebidensya si Ko sa kanyang mga akusasyon at ang kanyang umano'y paglalantad ay naging serya lang ng komedya. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi magagamit ng Independent Commission for Infrastructure o ICI
ang video statement na inilabas ni dating Congressman Zaldico. Ayon sa komisyon, isa sa ilalim pa ito sa verifikasyon, lalo na at hindi pa nila tiyak kung ito ba ay may katotohanan. Ito ang balita ni Jed Neresina. In fact, we've been inviting him, right? So the fact that we've been inviting him, we want to know his statements under oath before the commission. Kasi malaking bagay yun eh. Kailangan talaga nandito sila in person, testifying under oath para maging credible ang kanilang testimony. Muling hinikayat ng Independent Commission for Infrastructure o ICI si Resign Ako Bicol Party List Representative Zaldico na humarap ng personal sa komisyon. Ayon kay ICI Executive Director, Attorney Brian Keith Hosaka, gaya ng ibang personalidad na kanilang naimbitahan sa mga pagdinig, mahalaga ang pisikal na presensya ng dating kongresista upang makapanumpa ito bago magbigay ng anumang pahayag o salaysay. Paliwanag ni Attorney Hosaka, malaking bagay sana sa ginagawang investigasyon ng ICI sa flood control projects anomaly ang mga isiniwalat ni Ko sa kanyang social media post. Ngunit kailangan pa muna itong sumailalim sa verifikasyon bago magamit ng ICI na isang matibay na ebidensya. Unang-una po sa lahat, tinitingnan ng Commission if this is a verified information or ito is acceptable evidence as far as we are concerned. No? So malaking bagay sana kung ito ay ginawa under oath para mapatunayan talaga na ang sinasabi sa anumang statement or sa anumang video ay katotohanan talaga. Ang mga salaysay ng dating mambabatas para sa ICI ay mananatiling unverified at unsworn kung hindi idadaan ni Ko sa tamang proseso. Nandyan yung kanyang video, but nevertheless, we will treat it as a unverified and an unsworn statement as far as we are concerned. Ang ebidensya kasi mas matibay kung talaga ito ay sworn to, no? Or verified. In this particular case, it is not. Dagdag pa ni Attorney Hosaka, maraming kailangan pag-aralan at tignan sa inilabas na salaysay ni former Representative Ko, lalo pa at ang video ay in-upload ng magkakahiwalay at walang verifikasyon kung ito ba ay may katotohanan. I just have to mention that the videos come in, alam niyo, sa under the rules of evidence. Pagka video yan, kailangan dyan untampered, di ba? Dire-diretso. That's the fact that there's also a requirement under the rules of court, rules of evidence, that the person taking that video should verify, in fact, validate this video. So nakita natin the fact that these were shown in tranches, baka mahirapan tayo na may submit to sa korte and for their to accept them as basis. Sa ngayon, ayon sa ICI, hindi nila masasabing totoo ang mga akusasyon ni former Congressman Zaldico kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi nila magagamit ang mga inilabas na pahayag bilang ebidensya hanggat hindi ito isang sworn affidavit mula sa dating mambabatas. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mariing itinanggi ng National Bureau of Investigation ang mga aligasyon ni dating Congressman Mike Defensor hinggil sa umano'y nangyaring pambubugbog, illegal detention at lihim na pagpapaalis sa bansa kay John Paul Estrada na dating aide ni Resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sa isang pahayag na ilabas ng NBI, sinabi nito na walang batayan at pawang mga espekulasyon lamang ang mga aligasyon ni Defensor. Paliwanag pa ng ahensya, wala umanong records na nagpapatunay na napasailalim sa kanilang kustodiya sa Estrada at asawa nito. Wala rin umanong report o reklamo o medical records na makapagsasabi na sinaktan ang mga ito. Hinamon ng NBI si Defensor na maglabas ng mga ebidensya at patunayan ang kanyang mga akusasyon. Hinamon ng political party leaders ng Kamara si Zaldico
Napatunayan ang mga aligasyon nito laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker late 1st District Representative Martin Romualdez. Nagpahayag din ang mga ito ng suporta sa presidente sa gitna ng mga aligasyon ng dating kongresistang Siko. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Siguro kahit kayo, magsabi tayo ng totoo, naniniwala kayo sa sinasabi niyan. Unang-una, 25 billion ang dineliver niya. Alam niyo ba gaano karami yun? That is 25,000, 1 million bundles. Ha? Hindi magkakasya yun sa maletang kinunan niya, na mukhang kakabili lang nila sa SM. Nagpulong ang mga leader ng political parties sa Kamara para pag-usapan ang mga aligasyon ng nagbitiw na Ako Bicol Party List Representative at dating House Appropriations Panel Chairperson na si Saldico. Nagkakaisa nilang tinuligsa ang mga paratang ng dating kongresista laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker late 1st District Representative Martin Romualdez. Kasabay nito ang hamong patunayan ng kanyang mga aligasyon. Ito ay isang haka-haka lamang. So, kung gusto niyang patunayan yan, kailangan umuwi siya kasi maraming inconsistencies sa kanyang mga statements. Ito po yung sinasabi namin sa lakas na kung pag-uusapan po natin itong issue ng corruption na ito, dapat po base po yan sa verified na facts at base po yan sa mga ebidensya. Huwag po natin gawing plataforma ito na drama, na kumbaga parang soap opera. Isinangkot ni Ko ang magpinsang Marcos sa umano'y 100 billion pesos na halaga ng insertion sa 2025 budget. Tumanggap din umano ang dalawa ng 56 billion pesos na halaga ng kickbacks sa infrastructure projects na isiningit. Naniniwala naman si House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno, pinaka-guilty sa kontrobersya ng infrastructure corruption si Ko, at ang mga aligasyon nito laban kina PBBM at dating Speaker Romualdez ay panglilihis lamang sa issue ng pagpapanagot sa mga nasa likod ng anomalya. We have to be careful listening to this guy kasi you can make the most ridiculous and outlandish statements. Kasi parang mga to talagang parang diversionary tactic talaga. Siyempre wala na siyang paliwanag. Sana sagutin niya yung mga paratang sa kanya, di ba? Dapat handain na nila yung sagot niya sa korte kasi kung hindi siya sumagot ng maayos, ang lawyer niya, may kalalagyan siya. Nagpahayag din ng suporta ang political parties ng Kamara sa PBBM administration, kasabay ng paglilinaw na hindi sila inutusan para gawin ito. Pero para naman kay House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, pinakamainam na humarap sa mga investigasyon si Ko at sumailalim sa cross-examination. Ngunit binigyang diin itong hindi dapat isantabi ang mga aligasyon nito. Kailangan maglabas pa ng mga corroborating evidence para mapalakas ang kanyang aligasyon. At sa bahagi naman ng halimbawa ng ombudsman ay pwedeng simulan ang investigasyon sa mga aligasyong ito sa halip na hindi pansinin o ibasura kaagad. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Marby Delphine mula sa Perth, Australia. Magandang hapon naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Tumanggi ang mayorya ng mga botante sa Ecuador sa panukalang ibalik ang mga base militar ng Estados Unidos sa bansa. Sa naganap na eleksyon, tinatayang 60% ang bumotong no, kaya mananatili ang pagbabawal sa dayuhang base militar na nakasaad sa kanilang 2008 Constitution. Kasabay nito, ibinasura na rin ng publiko ang iba pang mungkahing pagbabago, kabilang ang pag-aalis ng pondo para sa political parties, pagbabawas ng mambabatas at pagbuo ng bagong konstitusyon. Bagaman malaking dagok ito sa administrasyon ni President Daniel Noboa, na kilala bilang taga-suporta ni Trump, tinatanggap umano nito ang resulta na itinuturing na indikasyon ng humihinang suporta sa Pangulo. Sinusubukan ngayon ng Japan na pahupain ang tensyon sa pagitan ng Tokyo at Beijing na nag-ugat sa
kontrobersyal na pahayag ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Ayon kay Takaichi, ang posibleng pag-atake ng China sa Taiwan ay maaaring ituring na banta sa kaligtasan ng Japan na posibleng mag-trigger ng military response mula sa Tokyo. Hindi ito nagustuhan ng China na nagresulta sa iba't ibang pahayag laban sa punong ministro at paglimita sa mga Chinese na magtungo sa Japan. Ito ang balita ni Mariel Latoza. 与其鼓吹什么台湾有事、日本有事，不如谨记，借台湾生事，就是给日本找事。 Patuloy ang paglala ng tensyon sa pagitan ng China at Japan. Ang tensyon ay bunsod ng pahayag ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi sa Japanese Parliament kung saan sinabi niyang ang paggamit ng China ng puwersa laban sa Taiwan, kabilang ang presensya ng battleship, ay maaaring ituring na survival-threatening situation. Ayon sa Japan's 2015 security law, ang survival-threatening situation ay nagbibigay daan sa pagpapagana ng self-defense forces ng Japan kung may banta sa bansa o sa mga kaalyado nito. Ang pahayag na ito ng Pung-Ministro ay nakakuha ng matinding reaksyon mula sa pamahalaan ng China. Kabilang dito ang naging post ng Chinese Consul General sa Osaka na si Xu Jian kung saan ibinahagi niya ang pahayag ni Takaichi na may caption na "The dirty head that sticks itself must be cut off." Tinawag ng Japan na highly inappropriate ang naturang post at naghain ng protesta laban sa China. Bagamat binura na ng konsul ang naturang post, hindi pa rin humupa ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Nanindigan si Takaichi sa kanyang sinabi at ipinaliwanag na ang kanyang pahayag ay consistent sa tradisyonal na posisyon ng gobyerno. Nagbabala naman ang Chinese Foreign Ministry na kung hindi hihinto ang Japan sa pakikialam sa Taiwan ay kahaharapin umano nito ang tugon ng China. Muli rin itong iginiit na ang usapin sa pagitan ng Taiwan at China ay hindi na dapat pakialaman ng anumang bansa. 台湾是中国的台湾，以何种方式解决台湾问题，实现国家统一，纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。中国终将统一，也必将统一。中国人民有坚定的意志、充分的信心、足够的能力。 坚决粉碎一切插手和阻挠中国统一大业的图谋。 Naglabas na rin ng travel advisory ang China sa kanilang mga mamamayan na iwasang pumunta sa Japan dahil sa mga umano'y provocative remarks ng leader nito. Sa kabila ng tensyon, tiniyak ni Japanese Ambassador at Chief Cabinet Secretary Minoru Kihara na walang pagbabago sa posisyon ng Japan kasabay sa babala ng China na gumawa ng nararapat na hakbang para hindi na lumala ang sitwasyon. So, from our perspective, we would like to communicate China to act accordingly and on a proper manner. Sa ngayon, sinusubukan ng Japan na pahupain ang sitwasyon sa pamamagitan ng diplomatikong pulong sa Beijing sa pagitan ni Masahiko Kanai at ng Chinese counterpart nito na si Liu Jinsong. Layunin ng Japan na linawin na hindi nagbabago ang kanilang security policy at maiwasan ang karagdagang tensyon. Kasabay nito, patuloy ang presensya ng Chinese Coast Guard sa paligid ng Senkaku Island na matagal nang pinag-aagawang teritoryo ng dalawang bansa. Mariel Latoza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umakyat na sa 18 ang patay sa magkahiwalay na landslide sa Central Java, Indonesia matapos ang malakas na pagulan nitong nakaraang linggo. Sa Silacap, mahigit 100 bahay ang natabunan kung saan 16 ang kumpirmadong patay at 7 ang nawawala. Sa Banjarnegara, 2 residente naman ang nasawi at 27 pa ang pinagahanap matapos matabunan ang hindi bababa sa 30 bahay at sakahan. Patuloy ang mga rescue operation habang nananatiling mataas ang banta ng landslide sa bansa dahil sa wet season na tatagal hanggang Abril. Halos 100 individual ang inaresto ng Federal Immigration Agents sa Charlotte, North Carolina sa pinaigting na crackdown laban sa illegal immigration ng Administrasyong Trump. Ayon sa Department of Homeland Security, inilunsad nila ang Operation Charlotte's Web upang tugisin ang tinawag nilang public safety threats
public safety threats. Mariin naman itong kinondena ng lokal na pamahalaan dahil nagdudulot umano ng takot sa komunidad ang ginagawang raid ng ahensya. Sa ngayon, nananatiling hindi malinaw kung gaano katagal ang operasyon ng DHS sa Charlotte na may malaking migrant population. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marby Delphine. Magandang gabi. Nakikisaan niya si Vice President Sara Duterte sa sentimiento ng mga Pilipino kaugnay ng nangyayaring revelasyon ng katiwalian sa gobyerno. Anya siya mismo ay nakasaksi sa mga anomalyang ito sa pondo na dapat sana ay para sa mga kabataang Pilipino. Ito ang balita ni Jed Neresina. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan dahil nasaksihan ko mismo kung paano minanipula ng House of Representatives ang budget ng Department of Education. Ginawang pork barrel. Ito ang pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng pagtapyas ng Kamara sa pondo ng Department of Education noong siya ang kalihim nito. Ito ani ang patunay na nasaksihan niya ang manipulasyon ng mga kongresista sa pambansang pondo na dapat sana ay para sa mga Pilipino lalo na sa mga kabataan. Ayon sa pangalawang Pangulo, sa halip na mapakinabangan ng mga mag-aaral ang dapat sana ay ipagagawang silid-aralan, pinaghati-hatian lang umano ng mga mambabatas ang pondo. Sa halip na sundin ang listahan ng DepEd upang matugunan ang malalang kakulangan sa classrooms, misulang ginawang pork barrel ang pondong nakalaan para sa kabataang Pilipino at pinaghati-hatian ng mga kongresistang malapit sa mga makapangyarihan. Ayon kay VP Sara, nauunawaan niya ang galit at pagkadismaya ng publiko sa mga isyu ng katiwalian. Ito rin ani ang dahilan kung bakit niya binitawan ang posisyon bilang kalihim ng edukasyon at manahimik hanggang humarap sa kasong impeachment para lang mapagtakpan aniya ang katiwalian sa 2025 national budget. The President now faces a profound crisis of confidence, especially in the way these corruption investigations are being handled, which appear to lack both direction and resolve. We also seek clear answers on how a budget that deprived Filipinos of billions and billions of pesos was approved under his watch. Bilang reaksyon sa pahayag ng pangalawang Pangulo, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na kung mayroon mang dapat unang naimbestigahan, iyon ay ang Vice Presidente. Pagtatanggol ng opisyal, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nga ang gumawa ng inisyatibo upang maimbestigahan ang mga katiwalian sa pamahalaan na hindi ginawa ng Duterte administration. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinulungan na UNTV News and Rescue Team ang isang senior citizen na dating na-stroke o stroke patient na madala sa ospital sa Baguio City. Ito ay kasunod ng panghihina at panginginig ng pasyente dahilan upang agad na mabigyan ng atensyong medikal. Ito ang balita ni Emma Ruth Go. Nag-BPM tayo. Isang tawag ang natanggap ng UNTV News and Rescue Team kaugnay sa isang pasyente na nakaramdam ng pamamanhid ng katawan sa Baguio City kamakailan. Ginay, dito po kayo. Ano pong sakit niyo, Nay? Nay, po kayo, Nay? Diabetes, tsaka yung sugar niya po kanina 375. Mataas po Napag-alaman na may history ng stroke ang pasyente. Ayon sa kanyang anak, mag-isa lamang ang kanyang ina sa kanilang bahay at pag-uwi niya ay naratnan niyang iba ang kilos nito kaya tumawag siya sa UNTV News and Rescue Team. Agad namang nagtungo ang rescue team sa South Sanitary Camp kung saan nakatira ang pasyente. Nay, kamusta po kayo? Ano pong pakiramdam niyo ngayon? Nanginginig po siya, nanginginig siya. Tol, nanginginig.
Normal temperature. Nadatnan ng team ang senior citizen na tila hapong-hapo. 150-100. Nay, yung BP nyo 150-100, yun po ba yung usual na nakukuha nyo? Hindi. Hindi po. 120-80. Agad na pinaupo ang pasyente at inalalayan upang makahinga ng malalim at agad inassess ng team ang vital signs nito upang masiguro na safe itong itransport papunta sa ospital. Nay, ano dito po kayo sa may tabi ko. Nay, kaya niyo ba maglakad? Matapos ma-assess ang pasyente ay dinala ito sa Baguio General Hospital and Medical Center para sa karagdagang atensyon medikal. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, makipag-ugnayan po sa UNTV News and Rescue Hotline 8911-UNTV o 8911-8688. Emma Ruthgo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umakyat na sa 297 ang kabuang bilang ng nasawi mula sa sunod-sunod na pananalasan ng Bagyong Tino at Uwan. Ayon sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, pinakamatindi ang iniwang pinsala ni Tino sa Cebu at Negros provinces. Umabot sa 269 deaths ang naitala dito. 113 naman ang napaulat na nawawala at mahigit 500 ang sugatan. 28 naman ang iniwang patay ng Bagyong Uwan, umabot sa Super Typhoon category. 52 ang sugatan at 2 ang nawawala sa Northern Luzon. Nagpapatuloy ang investigasyon ng Department of the Interior and Local Government sa ilang local government executives na lumabas ng bansa noong kasagsagan ng Bagyong Tino at Uwan. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, hindi ligtas sa mga ito sa kaso kapag napatunayang nagtungo sila sa ibang bansa. Ito ang balita ni Leia Ilagan. The nice thing about being secretary, hindi ka political. So kung sino makailangan, parusahan, hindi pa parusahan. Iaakyat na ng Department of the Interior and Local Government sa Office of the Ombudsman ang inihaing reklamo laban sa 24 na opisyal na umalis ng bansa sa gitna ng magkasunod na Bagyong Tino at Uwan. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, ilan sa mga reklamong kakaharapin ng mga ito ay ang abandonment of duty, gross neglect, at insubordination. Mga 24 yata ang pinuprove namin ngayon. Anong cases po yun? Abandonment of duty, gross neglect, insubordination. Kasi may order na kami mag-umalis, sumalis pa rin. So titignan namin yun. Sinabi pa ni Secretary Remulla na patuloy ang pagkumpleto sa mga kinakailangang impormasyon na siya magpapatibay sa ihahaing reklamo laban sa naturang mga opisyal. Hindi naman kasama sa sasampahan ng reklamo ang gobernador ng Isabela. Una nang ipinaliwanag ni Governor Rodolfo Albano III na nakaalis na siya patungong Germany para dumalo sa isang agricultural fair bago pa man naglabas ng kautusan ng DILG. Nakakuha rin umano siya ng permit mula sa ahensya para sa biyahe. First, tingnan ko yung record niya, umalis siya ng 8, ang ban 9. Ang mali na naman talaga niya yung humor niya, hindi wala sa lugar di ba? Pero as according to the permits, tama naman ang pag-alis niya and he tried to return as soon as possible habang doon siya. Matatanda ang naglabas ng Memorandum Circular Number 2025-10 ang ahensya na nagsususpinde ng mga official and unofficial foreign travel na mga appointed at inihalal na lokal na opisyal ng gobyerno mula November 9 hanggang 15. Tiniyak ni Secretary Remulla na wala silang sisinuhin sa isinasagawang investigasyon at papatawan ng karampatang parusa ang mga mapatutunayang lumabag sa kautusan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inanunsyo ng Malacanang ngayong hapon ang pagbibitiw sa gabinete nina Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amina Pangandaman. Kasunod nito, nagpatupad ng Cabinet Reshuffle si Pangulong Marcos. Ito ang balita ni Nel Mari Buhok. Live!
Magandang gabi, Nel. Meron bang kinalaman sa flood control controversy ang dahilan ng pagbibitiw sa pwesto ni na Executive Secretary Bersamin at Budget Secretary Amina Pangandaman? Yes, June, out of delikadesa. Ito ang pangunahing dahilan sa pagbibitiw sa pwesto ni na Executive Secretary Lucas Bersamin, Department of Budget Secretary Amina Pangandaman at Presidential Legislative Liaison Officer Chief Undersecretary Adrian Bersamin. Ito ang inanunsyo ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Ayon sa Palace official, tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang voluntaryong pagbibitiw sa pwesto ng mga opisyal. President Ferdinand R. Marcos Jr. has formally accepted the resignations of Executive Secretary Lucas P. Bersamin and Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman. Both officials respectfully offered and tendered their resignations out of delicadeza after their departments were mentioned in allegations related to the flood control anomaly currently under investigation, and in recognition of the responsibility to allow the administration to address the matter appropriately. Itinalaga naman ng Pangulo si Finance Secretary Ralph Recto bilang bagong Executive Secretary. Itinalaga rin si Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go bilang bagong Finance Chief. Si Budget Undersecretary Rolando Toledo ang magsisilbing Officer in Charge ng DBM. Samantalang bakante pa ang posisyon na iiwan ni na Secretary Go at PLLO Yusek Bersamin. Sa tanong naman kung dapat rin bang magbitiw sa pwesto ang iba pang miyembro ng gabinete na masasangkot rin sa issue, sagot ng palasyo. Kung alam po, halimbawa po ng isang miyembro ng gabinete na siya po ay may kinalaman o maaari siyang masangkot sa ganitong klaseng anomalya, na naisin po ng Pangulo na sila po mismo ang mag-resign out of delicadeza. Sa kabila nito, iginiit ng Malacanang na ang mga aligasyon ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico ay walang katotohanan. Hindi po natin masasabi na ang mga aligasyon ni Zaldico ay seryoso. Makikita po natin sa kanyang mga sinabi at sa mga pictures na kanyang pinakita. Pero kung anuman ang kanyang mga nasabi ay maaaring ito ang nagbigay ng dahilan para sa dalawang mga magigiting nating mga secretaries na sila mismo ang voluntaryong mag-resign sa kanilang posisyon para mabigyan daan ang malalimang pag-iimbestiga sa mga maanomalyang flood control projects. Jun, nagpasalamat naman at kinilala ni Pangulong Marcos ang naging kontribusyon at trabaho ni na E.S. Bersamin at Budget Secretary Pangandaman sa kanyang administrasyon. Yan muna ang ating update. Jun. O nabanggit ba, Nel, ni Yusek Castro kung ano ang magiging, kumbaga, resulta nitong mga pagre-resign o reshuffle doon sa mga programa naman na inilulunsad o nailunsad na ng administrasyon? Maaari ba itong bumagal o paano ba ito bibigyan ng solusyon, Nel? Yes, sinagot naman niya ni Yusek Castro at sinabing wala naman magiging epekto ito, masamang epekto sa operasyon ng mga ahensya ng gobyerno, lalo na under Department of Budget and Management sa implementasyon ng pondo ng pamahalaan na para sa taon 2026, June. Saan ba partikular na sinasabi ni Yusek Castro? Meron bang partikular na sinabi yung magkakasangkot ni E.S. Bersamin, Secretary Pangandaman at nitong si Yusek Bersamin? Wala namang nabanggit, Jun, doon sa kanya naging pahayag. Basta ang in general, ang nabanggit lang ni Yusek Castro ay nadadawit nga yung kanyang yung ahensya at yung mga pangalan ng mga opisyal. Kaya dahilan para nga magbitiw sa pwesto out of delicadeza. Jun. Ang kamakailan lang, di ba, naglabas ng video si dating Congressman Zaldico na dinadawit nga itong si Secretary Pangandaman at itong si Yusek Bersamin na sinasabi ito yung nagpa-i-insert doon sa budget, doon sa pondo nga ng gobyerno na yon. Meron ba itong kaugnayan, Anel? Ang nabanggit lang sa kanina sa pahayag ay may kaugnayan nga doon sa issue ng flood control projects, anomaly at yung mga issue nga na lumalabas ngayon, June. Pero yung mga detalye ay hindi nabanggit kanina ni Yusek Castro. Maraming salamat, Nel Maribuhok.
Hindi natitinag si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa banta ng Department of the Interior and Local Government laban sa mga nananawagan na bumaba sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi rin naniniwala si Congressman Barzaga sa inilabas na pahayag ni Resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ito ang balita ni Benedict Samson. If he believes that calling for Marcos to resign after all the things that we've seen is seditious, then that's up to him. But I don't think it will hold up in court. Libo-libong Pilipino ang nananawagan ng transparency at accountability sa gobyerno dahil sa lumalala umanong issue ng korupsyon sa mga isinagawang kabi-kabilang kilos protesta. May mga grupo na nananawagan na Marcos resign o bumaba na sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngunit si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga hindi nangangamba sa banta ng Department of the Interior and Local Government laban sa mga nananawagan na bumaba sa pwesto ang Pangulo. Hindi naman abogado si John Vic, so he is free to share his legal interpretations, but I don't believe he has sufficient experience in the legislative branch, in the judiciary, in any form of lawmaking or application of law, interpretation of law. Ayon pa sa kongresista, hindi siya titigil sa paglaban sa korupsyon hanggat wala siyang nakikitang pagbabago sa gobyerno. Para sa akin, well, we'll just keep fighting corruption, keep fighting we'll keep bringing up the issues that we see now, pero pag wala talagang gagawin si Marcos, pag wala talagang magbabago dito, then we already saw what the downward spiral is of the government. We already saw how investor confidence is rapidly decreasing, and we already saw the increased damages that we see from the recent typhoons. Samantala, hindi naman kumbinsido ang batang mambabatas na hindi kasama sa issue ng korupsyon sa flood control project si Resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sa inilabas nitong video, sinabi ng dating kongresista na wala umano siyang natanggap na pera mula sa kaban ng bayan. It's still likely na kasama din siya, nakasabot din siya. Like that's practically impossible na wala siyang kinalaman doon. But kung lahat naman sila ay maglalaglagan na, then that's very good. Let the corrupt people fight each other. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isusubasta na ngayong linggo ang mga mamahaling sasakyan na nabawi sa mag-asawang Pacifico at Cesara Diskaya. Bawal namang sumali sa auction ang pamilya Diskaya at mga importer na nagpasok sa bansa sa naturang mga luxury cars. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Nakikita natin na pwedeng ito ang maging unang simbolismo nung tinatawag lagi ni Justice Reyes na restitution, na maibalik naman sa kaban ng bayan yung nanakaw sa pamamagitan nitong mga flood control plan. Tuloy na sa Huwebes ang public auction para sa 7 mamahaling sasakyan ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ito ang unang pagkakataong isusubasta ang mga nahatak na ari-arian mula sa mga Diskaya simula nang pumutok ang isyu ng pagkakasangkot nila sa umano'y maanumalyang infrastructure projects ng gobyerno. Para sa Bureau of Customs, mahalagang maisagawa ang auction na ito bilang bahagi ng kanilang kampanya para mabawi ang mga nanakaw mula sa pondo ng bayan. Hindi lamang ito simpleng auction, kaya natin ito tinatrato na talagang priority at dapat may full transparency. Kung kaya talagang tinidiyak natin sa publiko na ito ay may full coverage, ito ay live stream, merong free access ang media. Dadaan sa sealed bidding ang 7 luxury cars. Ibig sabihin, ilalagay sa isang envelope ang mga presyo ng bawat bidder. Kapag binuksan ng mga sobre, ang may pinakamataas na bid ang mananalo. May floor price ang bawat sasakyan na magiging basihan ng mga bidder. Nasa 5,050 pesos ang registration fee ng mga nais magbid. Kailangan din nilang magsumite ng income tax return, proof of payment sa BIR. Bawal sumali sa auction ang mga malapit na kaanak ng mga Diskaya at ang mga nagpasok ng naturang mga sasakyan sa bansa. Yan ang mga requirements natin upang makalahok sila sa ating auction. Yan naman din ang nagiging pamamaraan ng BOC upang i-check kung sino ang mga nagpa-participate at nang sa ganon, matiyak
natin na number 1, hindi sila kawani ng BOC. Number 2, hindi sila yung importer, consignee, at yung nagparating at nagmamay-ari nitong mga smuggled items na subject for auction. Kabilang sa 7 sasakyan ng Rolls-Royce na nasa mahigit 45 million pesos ang floor price, isang Bentley Bentayga, Lincoln Navigator, Toyota Sequoia, Toyota Tundra at 2 Mercedes-Benz. Yung Rolls-Royce ng mga Diskaya, ito yung sinasabing mayroong payong na nagustuhan ni Sarah. Ito yon. Nagkakahalaga ito ng $25,000 o mahigit 1 milyon. At meron din itong chip sa loob na maaaring gamitin na sa mga payments. Sabi ng BOC, mayroon ng nagpatala na mga sasama sa bidding. Hanggang bukas na lamang ang public viewing para sa 7 luxury cars. Alas 10:30 naman ng Huwebes, magsisimula ang bidding. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nagpaalala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC laban sa top 12 scams na madalas umaatake tuwing holiday season. Ayon kay CICC Acting Executive Director Yusek Aboy Paraiso, sa ganitong panahon nagiging agresibo at mas creative ang mga scammer, kaya mahalaga na maging mapanuri ang publiko upang hindi mabiktima ng iba't ibang online modus. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Itong listahan na to, ongoing to. Ito yung mga modus na nakikita natin all year round. Nagbabago lang yung priorities, for example, by the season. Every Filipino should now be aware kung ano yung mga types of scams. Patuloy ang banta ng mga online scam. Ito ang mariing paalala ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC laban sa mga scam na madalas na nambibiktima, lalo na ngayong holiday season. Sa top 12 scam na namomonitor ng CICC at ScamWatch Pilipinas, online shopping scam pa rin ang nangunguna sa listahan. Sa modus operandi na ito, madalas naloloko ang mga mamimili sa pamamagitan ng fake accounts. Gayon din ang peking promos na naghahatak para sa agarang online payment at peking online stores o URL kung saan mismong mga produkto ay peke o hindi talaga na i-deliver. Pasok rin sa top 12 ang fake delivery scam. Isang modus operandi kung saan kadalasang nabibiktima ang mga delivery rider na pinagbabayad ng item na kalaunay walang laman o hindi tunay. Minsan naman, baliktad ang sitwasyon. May mga pagkakataon na mismong peking delivery rider ang nanloloko sa mga tatanggap ng parcel. So, when you shop, yung mga kababayan natin, when you do online shopping, please only use the legitimate online shopping apps. Yung lagi nating ginagamit. Kasi they have a security feature from within wherein they will not release the payment unless such time that you are okay with the goods that was received. And then we should also avoid to chat with the merchants inside those e-commerce shopping app, and then who will promise to give you more discounts if you pay via GCash directly rather than using the app. Bagamat unti-unti namang nawawala ang mga text scam, pumalit naman ang call scam. Dito, ang mga scammer ay nagpapakilalang taga-bangko o credit card company para mag-alok ng credit limit upgrade. Pagkatapos ay hihingi ng pangalan, personal details, credit card number at minsan pa mismong OTP. Karaniwang na-experience pa rin ngayon ng task o job scam. Dito, makakatanggap ng mensahe mula sa hindi kilalang contact na nagpapakilala mula sa online shopping platforms. Aalokin ng potential victim ng task kapalit ng link na umano'y babayaran. Laganap din ang investment scam. Sa madalas na pagkakataon, nagsisimula ito sa love scam. Kukunin ng tiwala bago hikayati na mag-invest sa crypto, forex, gold o negosyo na may 100% return. Karaniwang target ang mga nasa 45 years old pataas, mga byudo, byuda, single o mag-isang naninirahan. Tatandaan natin, kapag any financial investment, okay, it's not enough that they showed you a SEC license, a SEC registration of the company that they represent. But they also need to show you a secondary license.
because SEC are requiring a secondary license for any investment company bago sila ma-approve. And you can also use Check with Sec app. Okay? Just type the name of the company. Pag lumabas, registered siya. Di ba? Kailangan meron pa siyang secondary license. Samantala, ang loan scam lalo pang nag-e-evolve ngayon. May mga online lending apps na madaling magpautang pero may sobrang taas na interes. Kapansin-pansin na wala ito sa Google App o Play Store, kundi downloadable lang via link sa kanilang website. Dito hinihingi rin ng contacts at nang haharas kapag hindi makabayad. Minsan pa peke ang kaibigan o kamag-anak na mag-aalok ng loan. Talamak din ngayon ang impersonation scam kung saan hina-hijack ang Facebook account at magpapanggap na kaibigan o kamag-anak para humingi ng emergency loan sa Messenger. Dumadami rin ang travel scam, lalo na sa kasagsagan ng holiday trips. Dito lumalabas sa mga peking travel offers, fake URLs, fake accounts at fake promos na nagkakalat sa social media para mangloko ng mga nagbabakasyon. Sa panahon naman ng kalamidad, lumalaganap rin ang charity scam, peking solicitation mula sa fake NGO, fake DSWD o fake charity post. Sinasamantala ng mga scammer ang season of giving, kaya pinag-iingat ang publiko na huwag basta magpadala ng pera. Kasama rin sa top 12 ang middleman scam kung saan may magpapanggap na trusted intermediary sa buyer at seller. Kokontrolin ang transaksyon at ang bayad at pagkatapos ay biglang mawawala bitbit ang pera o item. Panghuli naman ang online gambling scam, mga SMS o mensahe mula sa unknown number na nag-aanyaya na mananalo ng milyones sa pamamagitan ng peking gambling URL. Kaya naman muling paalala ng CICC sa publiko kung may namomonitor na kahina-hinalang transaksyon o di kaya na may posibleng scam, i-report agad dahil ayon sa ahensya, malaking tulong ang agad na pagsusumbong upang kanilang matrack, ma-verify at agad na maaksyonan ng mga kaso. Talagang yung first line of defense natin is really information para doon sa mga kababayan natin. So again, marami tayong aasahan pagdating ho ng paglipat ho ng CICC sa bago niyang tahanan, magkakaroon na rin ng action center, ang 1326. So pwedeng tumawag or pwede kayong pumunta. Tapos yun 24/7 na kasi nandun sa commercial space yun . Sa ngayon, mahigpit na paalala ng ahensya na unang pag-ingatan ng publiko ang pagpindot sa mga link maging ang pagsagot sa mga tawag mula sa mga hindi kilalang numero. Dahil sa panahong ito, minuto lang ang kailangan ng mga scammer o hacker at kahit pagsagot pa lang ng tawag ay maaari nang makuha ang iyong personal na impormasyon. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinagbigyan ng Sandigang Bayan ang mosyon ng Ombudsman na iurong ang 6 na graft cases laban kina dating Budget Undersecretary Lloyd Christopher Lau at iba pang opisyal ng Pharmaceutical Corporation na dawit sa monoy maanumalyang pagbili ng 8 billion pesos na halaga ng medical supplies noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Batay ito sa resolusyon na inilabas ng Sandigang Bayan nitong November 7 kung saan sinabing may kapangyarihan naman si Ombudsman Crispin Remulla na bawiin o baguhin ang isinampang mga kaso ng dating ombudsman. Pero nilinaw ng Sandigang Bayan 1st Division na hindi ibig sabihin nito ay acquitted o pinawawalang sala na ang mga akusado dahil pwede pang ihain muli ng ombudsman ang mga kaso laban sa kanila. Dati namang sinabi ni Remulla nang maupo ito bilang bagong ombudsman na nais itong muling busisiin ang Pharmaly scandal at repasuhin ang isinampang mga kaso. Nag-ugat ito sa aligasyong may anomalya sa pagbili ng bilyong-bilyong pisong halaga ng personal protective equipment, surgical mask, face shields at RT-PCR test kits mula sa Pharmaly noong taong 2020. Natanggap na ng Philippine National Police ang mga bagong sasakyan at gamit para sa kanilang mga operasyon. Mismo si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla kasama si Acting Police Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates ang nag-inspeksyon sa mga ito sa Camp Crabbe ngayong araw. Ayon kay Secretary Remulla, matutugunan nito ang problema sa kakulangan ng gamit
ng mga pulis para magawa ang kanilang mandato na laging maging handa sa pagbibigay ng seguridad at pagpapanatili ng kapayapaan sa kaligtasan ng publiko. Ng libong firearms at daang-daang drone units sa PNP upang makatugon sa pangangailangang pansiguridad sa makabagong panahon. It's the new normal. Ito yung bagong normal na ngayon, yung drones natin. Malaking bagay katulad kahapon yung peace and order na ginawa namin dun sa securing sa People Power Monument, yung grandstand. Yung mga drones played a big part. Tsaka yun yung bago eh. It's the asymmetric way of peacekeeping. Drones ang ginagamit yan. Isang pagawaan ng paputok ang sumabog sa Pangasinan. Batay sa pag-iimbestiga ng mga pulis, illegal itong nag-ooperate. Ito ang balita ni Patrick Alfuerte. Walang permit yung makeshift na factory na yon. So according doon sa mga ihudi natin, tila isang bomba sa lakas ang narinig na pagsabog ng mga residente mula sa isang bahay sa Barangay Tebeng sa Dagupan City, Pangasinan, pasado alas 3 kahapon. Ang sumabog na bahay, pagawaan pala ng paputok. Nawasak ang bubong nito sa lakas ng pagsabog. Nagkalat din ng mga basag na salamin at mga debris mula sa kalapit na mga bahay. Batay sa investigasyon ng mga pulis, iligal ang operasyon ng nasabing pagawaan. wala silang mga fire extinguisher, wala silang mga drum ng tubig. Which is kailangan yun sa isang pag gumagawa ng paputok. Isang lalaki naman ang lubhang nasugatan na nagtamo ng pagkalapnos sa buong katawan, habang 4 naman ang nagtamo ng minor injuries at pawang isinugod sa pinakamalapit na pagamutan. Ayon sa investigasyon, nangyari ang pagsabog dahil sa nahulog na baga mula sa sinusubukang paputok ng mga trabahador ng naturang factory. Tiniyak naman ng barangay na tutulong sila sa pagpapagamot sa mga biktima. Ayon pa sa opisyal, sakaling mapatunayan na nagkaroon ng pagkukulang ang operator ay maaari siyang sampahan ng mga kaukulang kaso. Patrick Alforte, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinagdiwang ngayong taon ang ika-14 na Overseas Filipino Workers and Family Summit na dinaluhan ng libo-libong individual. Tampok sa pagtitipon ang pagbibigay pugay sa mga OFW na nagkaroon ng malaking ambag sa bansa. Ito ang balita ni Jed Neresina. I wish to congratulate them kasi malaki ang tulong nila sa Pilipinas and we're very appreciative of that. Iba't ibang interactive booths na nakatuon sa financial literacy, entrepreneurship, mga programa sa reintegration at tulong mula sa gobyerno. Ito ang ilan sa tampok sa ginanap na Overseas Filipino Workers and Family Summit ngayong taon. Mahigit 3,000 OFW at kanilang mga pamilya ang dumalo sa pagtitipon sa Las Piñas City kamakailan. Dito binigyang pugay ang kontribusyon ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa at upang palakasin ang puwersa ng migrant workers. Layon rin nito na bigyan ng pagkakataon ang OFWs na maging matagumpay rin sa panahon ng reintegration o pagbabalik nila sa Pilipinas. We're always supportive of OFW. Buti nga meron na ngayong Department of OFW. Before wala, kasama sila sa labor. Talaga ang dami-daming complaints. Pero ngayon at least may sarili na silang department. Kaya nababawasan yung complaints sa amin. Nagbigay rin ng on-site consultation at tulong ang mga kaugnay na ahensya ng gobyerno at pribadong sektor. Kabilang na dito ang Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration, Department of Justice, Technical Education and Skills Development Authority, Pag-ibig Fund, Department of Trade and Industry at iba pa. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dagdag kaalaman po,
Andito ko ngayon sa Jod Fair sa Thailand. Isang kilalang night market dito. At alam nyo, pag naririnig yung bansang Thailand, isa sa mga pumapasok sa isip natin ay ang ang mango sticky rice. Ever wonder why mango sticky rice hits so hard? Sweet, creamy, sticky. Pero ano ba ang science sa likod dito? Bakit ang hirap tanggihan ng dessert na to? Sa food chemistry, tinatawag itong perfect flavor balance. May sweetness galing sa mango, saltiness at creaminess mula sa coconut milk, at texture satisfaction galing sa sticky rice or glutinous rice. Sabay-sabay yan nagtitrigger ng dopamine release kaya comfort food talaga siya. Alam mo bang traditional dessert to tuwing harvest season ng mangga sa Thailand? Kaya symbolic siya ng gratitude at prosperity. Plus, sticky rice has resistant starch, which helps slow sugar absorption. Kaya kahit matamis, hindi agad nag-i-spike ang blood sugar mo. Ayon sa food scientists, the sticky mouthfeel activates the brain's tactile pleasure center, the same part that makes us crave chewy textures like mochi or tapioca. Kaya bawat subo ng mango sticky rice, may kasamang mini serotonin boost. So next time na magagawi kayo dito sa Jod Fair sa Thailand, tandaan nyo na ang mango sticky rice, hindi lang siya masarap. Isa siyang parte ng neuroscience, chemistry, at culture in one bite. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito po ang ating mga naging kausi ngayong pong araw ng Lunes. Salamat po at shout out kina Josephine Romano, Maylene Gadingan at Eduardo Omentado. Maraming salamat din kina Alejandro Burgos, Ramel Stawana at Marilyn Granfiel. Samantala, mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 23 at 22 na nagsasabi, dinggin mo ang iyong ama na naging anak ka at huwag mong hamakin ang iyong ina kung siya'y tumanda. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad na buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.